Shalom sa mga kapatiran sa Assembly of Yahuwah, and of course, Shabbat Shalom po sa mga kapatiran din po nating nag-observe ng pamamahinga sa araw na ito. Andito tayo ngayon sa ating lingguhang pag-aaral sa mga salita po ng ating Ama, Ama Siak. So, let me click here po para sa ating discussion. Ang ating pag-usapan today, mga kapatid, is based po dito sa ating topic, no, na pag-usapan today. And this topic is ano rin po, I was shaken po nung binasa ko at pinag-aralan ko itong topic nito. The parable of the wicked tenants. So, tenants po ang ating pag-usapan today. Na-shaken po ako sa kwento dito, and a very powerful picture po kung ano po ang ginawa nila patungkol sa mga prophets, and of course, anong ginawa nila kay Yahushua. Part 1 po ito, mga kapatid. So, meron po tayong part 2 kasi quite a long passage from 33 po hanggang 46. So, part 1 tayo, and then to be continued po sa susunod na linggo po. So this is live discussions with Q&A. So meron tayong mga prepared questions. I also encourage you to contribute kung ano po ang inyong mga iniisip patungkol sa ating mga katanungan. Kanina po na tunog na po natin ang shofar. So ngayon patuloy tayong magpuri sa ating Ama. Tahalyam 97 verse 4. Nililiwanagan ng kaniyang mga kidlat ang sanlibutan. Nakikita ng lupa at ito'y nayayanig. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ng psalmist sa talata 1 ay walang iba kundi ang ating Ama na si Yahuwah po. Na kung saan sa pangalan ni Yahuwah o diyan sa presensya po ni Yahuwah, sinasabi po dito, nililiwanagan ng kanyang mga kidlat ang sanlibutan. At pangalawa, nakikita ng lupa at ito'y nayayanig. So that's how powerful Abba Yahuwah is, mga kapatid. Nagbigay siya ng liwanag sa buong sanlibutan, and ito rin po ay nagbibigay pahiwatig or nagbibigay po ng sense of awe, kumbaga, para sa lahat na dapat mayanig po ang lahat dahil sa gaano kapangyarihan po ang ating Ama. So walang iba na ating tutukoy kundi si Abba Yahuwah po, mga kapatid. Yah-ha-uha, or another way of saying Yad-He-Uah-He, na kapag ating babasahin po, bigkasin po natin sa kanyang tunog, ito po ang ating pagkabigkas. Yahuwah ang ating Ama. So, purihin po, mga kapatid, si Yahuwah na nagbibigay ng liwanag at nagbibigay din po ng takot sa bawat isa na dapat respetuhin po siya, purihin po siya, at dapat sambahin po siya. So, wala tayong duda, mga kapatid, dito sa pangalan ng ating Ama kasi nakasulat po yan sa mga scriptural character. So, ngayon kung manonood kayo ng mga iba't ibang mga video, minsan malilito po kayo kasi iba-iba yung mga pangalan. But sa atin, mga kapatid, matibay po ang ating mga basis na ito po yung totoong pangalan ng ating Ama kasi nandyan din po, nakasulat po yan sa mga scriptural character. So also with Yahushua, purihin po natin siya, unang kapa, chapter 4, verse 1. Nakasabi po dito, kung paanong si Mashiach nagdusa sa laman at ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili na gayong pag-iisip sapagkat ang pagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. So ano po ang sinasabi dito ni Kapa, mga kapatid? Si Yahushua po ang tinutukoy niya na siya ay naipako na po. At si Yahushua po ay nagdusa sa kaniyang laman.
Ibig sabihin, dahil physical being po siya na naipako doon sa kahoy, talagang damang-dama niya po yung sakit. Okay? Yung human pain, yung human suffering, damang-dama niya po yun. Bakit mahalaga yun mga kapatid? Kasi yun po ang paraan na tayo ay na-atone, naligtas, at napatawad ang ating mga kasalanan. So kaya ngayon, sinasabi ni Kaapa, kung si Yahushua ay nagdusa na, tapos na pong nagdusa siya sa laman, sinasabi ngayon ni Kaapa, dapat ganon din po tayo. We also should have that kind of mindset. Okay? Na dapat din tayo ay magdusa sa laman. Ang ibig sabihin doon mga kapatid, no? Kasi nga sa susunod na talata dito, mababasa natin ano yung mga example ng mga gawa ng laman. Okay? Sa susunod na talata, mababasa yan natin sa susunod na linggo. But dito, malinaw na yung desire po ng laman ay talagang kasalungat po doon sa desire ng ating Ama. So therefore, anong sinasabi dito ni Kaapa? Na dahil si Yahushua ay tapos na pong naipako doon at nagdusa na sa laman, ngayon tayo na naman din po. Okay? Ang dapat na magkaroon ng mindset para, okay, labanan po natin, okay, ang mga desires of the flesh which are really contradictory po. So, how do we fight against them? Ito po ang sinasabi ni Kaapa, na we should also be willing to suffer, okay, in the flesh. Kumbaga, we should be willing to suffer in the flesh para lang labanan din po natin yung mga kasalanan na yan. Okay? And this is also confirmed by Jacob chapter 3 verse 2. Ano pong nakasabi diyan sa Jacob chapter 3 verse 2? Sinasabi po diyan na kapag ang tao ay meron po siyang control, okay? Kung meron pong control ang isang tao, maging perfect po siya. Okay? Although binabanggit ni Jacob diyan na hirap ma-perfect. Kasi ang tao, malamang pwede siyang magkamali. Pero sinasabi ni Jacob, pero kung meron po siyang control, sabi niya, sa kanyang sarili, then pwede po siyang maging perfect. Kumbaga, sinasabi dito ni Jacob. So, mga kapatid, what is being drawn here is that Jacob and Kaapa, mga kapatid, ang tinutukoy nila is that's how powerful po yung human will na kumbaga, na binigyan tayo ng ating Ama ng human will. Na gagamitin po natin ito. Plus, nandyan na po ang Ruach HaKadosh. Mga kapatid. So, ayan, no? Laban sa desire ng flesh, mga kapatid, pwede na po tayong mamumuhay na magkaroon tayo ng victory, kumbaga, dahil nga Yahushua already did it, already suffered. So, ngayon, tayo naman din po should be willing to also suffer in the flesh to fight against po sa mga desire ng laman, kumbaga. So, ayan, that being said, walang ibang tutulong sa atin kundi si Yahushua po. Kaya, purihin natin si Yahushua, Yahushan, ayan. Na kapag ating bigkasin po, Yahushua, we are declaring po, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. And wala tayong duda rin sa pangalan ni Yahushua. Kasi yan po ang katotohanan. Yahushua save His people from their sin. So, hindi po mga kapatid JESUS. Kasi ang JESUS, batay po yun sa Jeremiah 8 verse 8, which is really the false pen of the scribe. So, ayan mga kapatid, Yahuwah ang Ama, purihin natin siya. Yahushua ang Messiah o Mashiach. At dyan, all esteem and praises to Abba Yahuwah and through Rabbi Yahushua. As we continue po sa ating review, nandito na po tayo, movement to the tree. Patuloy pa tayo dyan sa big chunk of section. Specifically, beginning events of the Passion Week na po tayo. We're done with this. Letter A, controversy. Then, question about Yahushua's authority. Tapos na po tayo. Parable of the two sons, yung nakaraan na linggo mga kapatid. Ngayon, umpisahan natin part 1 po, no? Parable of the wicked tenants. Ito po yung ating pag-usapan today, and
Part 1 pa ito mga kapatid, meron tayong part 2 sa susunod, and then after that comes also the parable of the wedding banquet. So, wow, no? Tatlong mga parable mga kapatid, no? Ang ating tutukan dito. So, ayan ang ating pag-usapan sa review. So, ito na po ang ating titingnan. Parable of the wicked tenants. So, how wicked itong tenants ito mga kapatid? Begin to ask yourself. Hindi pa natin nabasa, but ask yourself how wicked itong tenant ito. As I was reading mga kapatid, I was really emotionally affected, no? When I read this. Sabi ko sa sarili ko, wow, grabe, no? Kung meron mang masamang tao, ito talaga yung pinakamasama, I would say. Pinakamasamang tao na na-describe ito sa parable na so far na ating mga napag-usapan ng mga parables, mga kapatid. So bilang bigay ng kunting information para sa ating kunting kaalaman po, there are 4 major points in this parable. Okay? Apat pong mga importanteng mga punto po batay sa parable na ito. Una, the death of the Ban of Alua, when you say Ban o aka also son, mga kapatid, no? At the hands of the nation. So mamamatay talaga. So tingnan niyo, no? Nasa chunk tayo ng information na si Yahushua ay papunta na po doon at maipako na po siya sa kahoy. So imagine lang po, no? Bago siya naipako doon, ito po yung parable na kinento ni Yahushua. That really prepares the mind of his disciples and also prepares the minds of everyone. Para bago mangyari yon, okay, meron na po silang correct understanding. And of course, as well, no, it also prepares the mind of the leaders. Because at this time, mga kapatid, directly ang pinag-usapan niya talaga yung mga leaders. Number 2, guilt of the leaders and the nations for rejecting, mistreating, and killing the prophets as well as Yahushua nga, the Ban of Yahuwah. Pangatlo, the judgment and the terrible sentence on Israel and its leaders for turning against Alua and his representatives. Sino po yung mga representatives ng ating Ama? Yung mga prophets po. And of course, including Yahushua na rin po. The salvation historical transfer from Yasar-al to a new movement which is made up of both Jews and Gentiles, o Yahudyam and Gentile believers. Mga kapatid, may mga tanong na iniisip ng karamihan. Ano daw yung nangyari sa mga believers after si Yahushua went up to Shamayam? Meron pa bang mga believers na tagasunod sa kanya? Meron mga kapatid. Meron tayong mga reading sa Clementine, halimbawa, may mga reading tayo dyan. The words of Kappa written by Clement. May mga reading po tayo din mga kapatid na maraming mga believers sa panahon na yun. 7 years po after Yahushua 7 years after Yahushua returned to Shamayam po. Napakaraming mga Yahudyam, mga Jews, mga kapatid, naging believers na po ni Yahushua. 7 years after, marami po. Okay? So, ibig sabihin, Gentiles and Yahudyam o Jews, mga kapatid, meron na pong mga believers. So, ang tanong nila is this: what happened to this group of believers pagkatapos ng 70 AD? Diba? Alam po natin anong nangyari po mga kapatid after 70 AD. Diba po? The Roman soldiers, okay, conquered Jerusalem. And dahil diyan, talagang ang tanong is, what happened to the believers? Nasaan po sila? Okay? So, ayan mga kapatid, no? Maraming mga nag-iisip ganon. Nagtatanong sila. So, some also wonder, baka iniwan na nila yung the way. Iniwan na nila po yung tinuturo ni Yahushua kasi they are already scattered po. Wala na sila doon sa Jerusalem sa panahon na yan. Of course, nakabalik sila, no? For how many years nakabalik din sila. Pero ang tanong is, what happened to those believers? Okay? Mga kapatid, meron akong mga readings na meron mga ilan-ilan din mga kapatid na both Gentiles and Jews who are now believing Yahuwah and Yahushua, mga kapatid, meron pala mga kapatid. At ayan, dito sa ating parable today, ganoon din po mga kapatid ang mensahe dito. Both
Jews and Gentiles. Meron pa palang mga followers ni Yahushua. Even after Rome conquered Jerusalem back in 70 AD. And then in 138 po, di ba? 138 AD, another power naman po ang nag-conquer sa kanila, yung panahon ng mga Maccabees, di ba, mga kapatid? So, ayan, mga kapatid, maraming mga information na magbigay sa atin po ng magbigay sa atin po, mga kapatid, ng encouragement na tayo nga, kumbaga tayo ngayon, should also speaks of that na tayo, yes, mga Gentiles tayo, pero ano yung mga katuruan na sinusunod natin? So dapat yung elements, mga kapatid, ng Old Testament at sa New Testament, dapat meron tayong ganun na mga ma-trace up yung ating roots, mga kapatid, bilang mga believers of Yahuwah and Yahushua. So that being said, magbigay lang ng konting implication din po para sa ating journey ngayon. So, ito po yung ating outline, konting information patungkol sa ating babasahin mamaya. Una, yung setting, verse 33 po. And then, pangalawa, yung sending of the servants to collect owner's share, 34 to 36 po. Anong ginawa sa tenant? Anong ginawa ng farmer na tenant, mga kapatid? Beating and killing the first group na pinadala upang i-collect po yung share ng owner po ng land. Kasi it was practice nila, mga kapatid, na sino yung bumili ng lupa, siya po yung may-ari ng lupa. Okay? Kung sino po yung farmer na pinagkaloob na siya yung mag-till the land, siya yung mag-cultivate sa land, agreement po niya, mga kapatid, is half, kalahati po ng crops para sa farmer, at kalahati para po sa may-ari po yon. So, ito yung nangyari dito na ang owner, pinadala niya ang kanyang servant para kunin po ang kanyang share na 50%. Pero ang ginawa nila, beating and killing the first group. Then, pangalawa, same mistreatment of the second group. Kung anong ginawa nila sa unang grupo, ganun din po ang ginawa sa second group. Verse 36 po ang nakasabi dyan. Then, pangatlo is sending and killing of the band or aka the son. So, ibig sabihin, yung anak ng may-ari, wala nang iba siyang pinadala. The last na pinadala niya ang kanyang anak mismo, mga kapatid. Okay? So, isipin mo lang yan, no? First group, pinatay, ganun ang ginawa. Second group, the same thing ang ginawa. Okay? Ngayon, third time, magpadala ang owner. Ang pinadala na po niya ay ang kanyang anak mismo. Ngunit anong nangyari, mga kapatid? Ganon pa rin ang ginawa. Okay? So that's how painful that is, no? On the part of the owner of the land. So anong dahilan kung bakit inisip ng ama na ipadala ang kanyang anak? Reasoning of the owner, they will respect the man. Siyempre, inisip ng ama, siyempre, anak ko yan. Siyempre naman, pakinggan nila at i-respect nila. Okay? Pero ano naman po yung reasoning ng mga tenants? Kill him and get the inheritance. Yun po, no? Verse 38. Okay? So, anong resulta? The man is killed. So, ayan, no? Napatay ang anak. May dahilan ng ama kung bakit ginawa niya yon, pero yung kadahilanan doon sa tenants, meron silang dahilan kung bakit nila ginawa. Dahil dyan, napatay ang anak. Okay? So, dyan natin tapusin mamaya yung ating discussion. And then, sa susunod na linggo, tuloy tayo sa part 2, mga kapatid. So, I will not highlight that kasi anyway, sa susunod pa na linggo po yan. So, ayan, no? Ito po yung ating titinan sa susunod po na linggo as we continue. So, ayan, nabigyan natin ng kunting paliwanag batay sa ating information, mga kapatid. So, let us now be ready to read our passage. So, wow. Siyam na po tayo dito lahat, no? Sino po yung mag-volunteer, mga kapatid, na magbasa ng ating passage? Kindly unmute lang po and feel free to read our passage kung sino po yung gusto. Ako po. Go ahead, Sister Jen. Go ahead.
Matthew 21:33. Pakinggan ninyo isa pang talinghaga. May isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toreng bantayan. Ipinagkatiwala niya yon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Nang malapit na ang panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. Ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba, at pinagbababato ang isa pa. Muli siya nagsugo ng isa pang mga alipin na mas marami pa sa nauna, at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Sa kahuli-hulihay, sinugo niya sa kanila ang kanyang igagalang nila ang aking anak. At nagsasabi na igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Kaya't pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang yun? Sinabi nila sa kanya, dadalhin niya ang mga masasamang taong yon sa kakakilakilabot na kamatayan at ang ubasan ay pagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi ni Yahushua sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siya naging ulo ng panulukan? Ito ay mula ni Yahuwah at ito'y kabangha-mangha sa ating mga mata. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng aluwa at ibibigay sa ibang bansang magbibigay ng bunga nito. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin nito ang sinumang mabagsakan niya. Nang marinig ng mga punong pari at ng mga Fariseyo ang kanyang mga talinghaga, nahalata nilang siya'y nagsasalita tungkol sa kanila. Ngunit nang naisin nilang dakpin si Yahushua, ay natakot sila sa mga napakaraming tao sapagkat itinuring nila na siya'y isang propeta. Yadaya, salamat po, Sister Cheryl, sa pagkabasa. So mga kapatid, ang buong kwento nabasa na po natin. So nagkaroon na po tayo ng at least konting idea kung ano yung ending po, no? So ayan, no, kalahati ngayon pag-usapan natin and then patuloy natin sa susunod po na linggo as we continue. So ayan ang ating nabasa na, mga kapatid. Meron na tayong idea sa kwento at ngayon nakita na natin talaga yung buong kwento, nabasa na. So meron tayong mga kunting understanding na po kung ano yung mga mahalagang bagay na pag-usapan na po natin as we continue. So let's begin with the first point dito, yung setting po ng vineyard. Okay? Setting vineyard, built and lease. Okay? So nagpatayo siya pagkatapos pinaupahan niya. Okay? And then dito na-highlight natin dito yung nabasa kanina ni Sister Jeanette, mga kapatid. So, like to highlight itong phrase na pakinggan. And Yahushua was talking to the leaders specifically. Zoom in po tayo doon sa mga tainga ng mga leaders kasi yun po ang pinaka-context po dito. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. So, ibig sabihin, pangalawang talinghaga na ito, sa unang talinghaga, mabigat na rin po yung
acceptance or pagdinig o pagtanggap doon sa mga leaders. Mabigat na po yung pinag-usapan doon at na ano po sila. But dito ngayon, all the more mas naintindihan na nila at the end. Tayo pala ang pinag-usapan dito, no? Yun ang napansin na po ng mga leaders. So, ito yung ginawa ng ito yung talinghaga, yung may-ari ng lupa, nagtanim siya ng ubasan, binakuran niya sa palibot nito, humukay siya ng isa pang pisaan. Okay? So, yung wine press po, no? Ang sa English po ay wine press. Then nagtayo po siya ng isang tore. So, tatlong mga bagay, no? Nagtanim siya ng isang ubasan, then pagkatapos binakuran niya ito, and then may pisaan po ng ubas, wine press, then nagtayo po siya ng tore. So basically tatlo po ang kanyang ginawa, and then lumayo siya o nagtungo siya sa malayong lugar, ngunit ito'y ipinagkatiwala po niya sa mga magsasaka, kumbaga yung mga tenants, kumbaga. So yun po ang kwento. So Yahusha, like the other parable, dito po sa chapter 21 to 16, centers on the vineyard. Diba? Sa nakaraan ating napag-usapan na po kung ano yung vineyard. Talaga ang vineyard ay talks about what po? Diba? Yasaral. Really, it talks about Yasaral po. So, people of Alua po, the nation of Yasaral, itong vineyard. And the landowner, walang ibang tinutukoy kundi si Yahuwah po. Here, the owner is building a vineyard in his property. Then, planting vines. And dito mga kapatid, echoing of the song in Isaiah o Yeshayahu 5, 1-7. So doon po pala nagmula itong story, no? Kanta pala ito mga kapatid ng tagapagtanim ng ubas mula sa Yeshayahu 5, 1-7. So kayo na lang po ang magbasa para makuha po nyo yung background. So it is about vineyard that produce a bad fruit. Ito po yung kwento doon sa Yeshayahu 5, 1-7. Na in-expect ng landowner na maganda yung kanyang bunga, pero ang nilalabasan pa kapatid ay bad ang fruit na harvest po nila. Yun po ang background ng Yeshayahu 5, 1-7. And ito po pala ay prophesying of the exile of the nation because of its sin. So, kasalanan po mga kapatid ang tinutukoy pala dito. Okay? Yung northern tribe mga kapatid, they would become exile dahil nga sa kanilang kasalanan. So, ang na-produce nila na bunga, talaga ay bad fruit po ang na-produce nila na bunga. Okay? So, yan po ang background of the setting as well as kung ano yung kinalalamanan dito sa the whole context po dito sa ating pinag-usapan na parable po mga kapatid. So, what is the purpose of the fence? Okay, and dug a wine press and a tower. Mga kapatid, wala akong sagot dito, no? So, gusto kong makinig mula sa inyo. Ano kaya yung purpose? Bakit kaya yung landowner, pagkatapos siya nagtanim ng ubas, naglagay po siya ng fence. Yun ang unang ginawa niya. Pangalawa, dug a wine press po. Then pangatlo, gumawa po siya ng tore. What do you think is the purpose? Why the landowner made all these things? Any answer po? Wala akong sagot dyan. Baka meron kayong sagot. Brother Ang Dan. fence ho kasi is protection, di po ba, yes. Brother Dan? Okay. Yes. Okay. Para sa mga magnanakaw ng grapes. Opo. Okay. So fence is for protection. Opo. Sa panahon na yon, usually it refers po sa mga animals, okay? Yung mga animals na pwedeng kakainin nila yung ubas, okay? Pwede rin na fence is protection from the animals, okay? What else? Wine press? What is that wine press all about? Kasi if you're having a vineyard, it has no meaning at all if there's the wine press. You have to make
wine and you are going to use wine press. Hmm. Eh pag wala, eh hindi ka makagawa ng So, ibig sabihin wine. yung fruits, okay, magiging useless yun kung wala kang wine press. Kumbaga. Opo. Okay, so purposely, para maging beneficial yung fruits na harvest, okay, you have to make a wine press po. Okay, dug a wine press. What about itong tower? What is the tower all about? You can be the overseer, you can see what Oo. is happening. Kasi nasa taas ho kayo, overlooking Oo. sino yung magnakaw. Ah, Shoot to kill. Shoot to kill ba okay. yun, Shoot to kill, okay. So, Okay. So it was a common practice po. Thank you very much, sister. It was a common practice sa panahon na yon. Kasi may mga intruders, kumbaga. Okay, intruders at magnakaw. So it refers to protection din po against sa mga tao na pwedeng mag-take advantage doon sa farm na yon. So they put a tower at makikita kung may mga intruders ba. Okay? And take an action kung ano ang pwede nilang gagawin. So ito po yung mga important explanation and I appreciate sa inyong contribution. So the next question is, how do you describe the effort of the man into the vineyard? Itong itong landowner na nagtanim, how do you describe po ang kanyang effort? parang he foresees what will gonna happen when he goes away from that place. Kaya he prepared everything, and when he is not there, ano na po, parang parang may nakita na ho siya na mangyayari, kaya I have to do this. Yeah, yung effort na mag-fence, yung effort na mag-dig ng wine press, at saka yung tower, it costs money, it costs effort, it Yes. costs everything. Iba po mga kapatid, no? Kapag meron tayong we put it into a practical a practical sense po. Kung kayo po ay magpapatayo ng isang negosyo, di ba? Di ba? What kind of effort po ang pwede ninyong gawin kapag kayo ay magpatayo ng negosyo, di ba? Your life is at stake po. Opo. Your resources, okay? So, it involves risk talaga po, di ba? So, kaya magandang lesson ito na we can get, okay? Although hindi ito ang pinaka-highlight, but gusto ko lang ibigay ito ng emphasis na yung human effort, no, meron talaga nandiyan. Kita natin dito sa parable na ito. Okay? Thank you very much. Moving on. The landowner rented it to a poor client or clients, I would say with S po, no? Kasi marami pa sila, no? And move away. So in Galilee, it is a common practice po by landowners. So it was a normal practice at that time that tenants give the owner half the crops. So hindi po ito unusual sa Galilee na context. Ito po ay common na yung mga landowners, pagkatapos nilang i-set up lahat, turn over to a farmer, a tenant, and then pagkatapos they go away, expecting na on the 5th year, okay, kasi yun po ang usually time length ng vine po, mga kapatid, no? On the 5th year, expecting na merong harvest at magpadala sila ng servants to get his share, which is really 50% po. So yan po ay common understanding, common practice po sa lugar ng Galilee and even sa ancient time. So when it is harvest time, the owner sends his servants to collect his share. So normal po na gawain po yun, na magpadala na siya ng kanyang mga servants upang kunin po ang kanyang share. Now, letter B po, the sending of the servants to collect the owner's share. So ito na yung ating susunod na titingnan. Okay? Ito yung ating nabasa na kanina. So, nang malapit na ang panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. So, siyempre, no? Gusto niyang rin siya, no? Kumbaga, yung kanyang
RRA ba yun? Return of Investment, ROI, kumbaga. Ang kanyang ROI po, yung kanyang return of investment, dapat slowly, after 5 years or 4 years, dapat slowly, meron naman pong babalik sa kanya. Okay? So, which is really rightful for the landowner po. Kasi siya naman ang nag-invest, kumbaga, spend money, time, and effort para lang ma-set up ng lahat. So, siyempre, deserving din po yung may-ari ng 50% mabalik sa kanya. So, it is expected on the 5th year harvest takes place. So, imagine niyo dito sa parable, although short lang yung kwento, pero dumaan pa pala yung 5 years. Okay? On the 5th year po, kumbaga 4 years or so. Diyan nagmula na siyang, pwede na siyang maka-harvest po. Okay? Ayan ang information. Then, tuloy tayo. The phrase, harvest, draw near, brings the idea of the rain drawing near po. Okay? Ito po yung idea dito, no? Na yung harvest na tinutukoy dito ni Yahusha points back doon sa Matatiao 4 verse 17. Ano po nakasabi ng Matatiao 4 verse 17? Repent for the reign of Shamayam, the reign of Yahuwah is at hand. So, yun po ang nakasabi doon, repent for the reign of Yahuwah is at hand. So, yun po mga kapatid, malinaw doon. So, nung sinabi ni Yahusha dito, harvest draw near, okay, ito na po yung idea. The reign of Yahuwah is also near. Okay? What fruit do the owner expected from Yasar-al? Okay? Do we have an answer, mga kapatid? Good fruit. Kung si Yahuwah po ang owner ng Yasar-al, so ano yung in-expect ni Yahuwah na bunga mula sa Yasar-al? Being the vineyard of Abba Yahuwah. Go ahead, sister. Sa literal, good fruit. Okay. So, good fruit. Okay. So, good fruit. Yes. Literal. Papa. So, good fruit ang matatanggap ni Abba Yahuwah mula sa mga Yasar-al. Siyempre, mga good works po. Kumbaga. Okay? Fruitfulness and righteousness. Spiritual po. Papa. Fruitfulness and righteousness deeds. Or rather, righteous deeds. Kumbaga. Sorry no, na kamali yung pagkano ko. Fruitfulness and righteous deeds. Kumbaga. Ang hinihintay po ng ating Ama. Okay, can somebody read po Matatiao 3 verse 8? Sino makabasa ng Matatiao 3 verse 8? And then chapter 3 verse 10 din po. Can somebody read? Ako po, Brother Dan. Go ahead, Sister Lilieta. Matthew 3:8. Bear, therefore, fruits worthy of repentance. So, one fruit na pinag-usapan ay yung repentance po. So, ang ating Ama, hindi yan nakikita sa mga Yasar-al, yung repentance. What about verse 10? Matatiao 3 verse 10, sinabi po dito, and the ox is already laid to the root of that tree. Every tree does not bear good fruit. When does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. See? So, in-expect talaga no, ni Abba Yahuwah na mag-bear fruit sila. Kung hindi sila mag-bear fruit, okay, yung ox is already ready to cut down the tree. Tapos, itapon doon sa apoy. So, very serious mga kapatid, si Abba Yahuwah is very serious in terms of bearing fruit. Kasi kung hindi mag-bear fruit, severe po ang consequence. Okay? So, sa susunod na linggo, makikita natin yun kung ano yung gagawin ni Abba Yahuwah. Literally, anong gagawin niya from Israel. Abba Yahuwah is determined to do something for Yasar-al dahil Yasar-al failed to produce that fruit na hinihintay po ng ating Ama.
Okay, so due to lack of time, pwede na po kayong magbasa dito sa mga other references, but these are all pertaining to bearing fruit. Okay? Next question. Yes? Next question. What is the meaning of the slaves being sent by the owner? Okay, so nagpadala naman ang owner ng mga slaves. So ano kayang kahulugan sa mga slaves na yan? Do you have an answer? Sino yung mga slaves na tinutukoy dito? Tayo? Spiritually, Jehovah believers? mga Okay. slaves. Yes. Opo. Sa panahon na yon, sa ating panahon, yes, tayo po yon. But sa panahon na yon, sino kaya ang tinutukoy ng mga Ang mga religious leaders. hindi po maging pwede. No. Specifically, ano po? Slaves, Gentiles. Okay. Okay, let me clarify this. Mga kapatid, ang iniisip ni Yahushua dito yung mga religious leaders. He was directly pointing himself to the religious leaders. So, yes, pwede na you would say na sila yung pinadala ng ating Ama. Hindi po. Kasi ang mga religious leaders, they are pertaining to the vine po. Sila po yung vine. Okay? Israel ang vine po. So ang tanong dito is, nagpadala ang Ama ng slaves. Okay, Ang mga para apostles. mag-harvest. Yes, Apostles sister? and Pwede mga bang preachers. mag-comment, Brother Dan? Yes, sister? Pwede bang, kasi may nabasa ko sa one of my readings na yung landowner is represented by Aba Yaoa. Correct po. And the vineyard is represented by the nation of Israel Correct po. or yung mga tao niya. And the vine growers represents the religious leaders in Israel. Tama That is po. Matthew 21:45. Mhm. And the slaves represents the prophets, like Jeremiah, John the Baptist. Okay. Tama po. Hindi ko alam kung ano ba ang brother. Tama po yung sagot mo, sister, na slaves here represents yung mga prophets. Okay, tama po yung sagot mo. Thank you very much. So, yes, it refers to all the prophets sent by Allah po. From the Old Testament to the New Testament. Here, the leaders were given warning to maintain the fruitfulness of the nation, but they have not done so. So, mga kapatid, ito po yung sitwasyon dito, no? Na nagkaroon po ng matinding warning pala ito. Religious leaders, binigyan na po sila ng warning na dapat ang buong nation ay mag-produce po sila ng fruitfulness. Pero hindi po. In spite na pinadala na po ang mga servants, mga slaves, which is really referring to all the prophets. Okay po? Okay, let's proceed. Now, let us see what happened to the first group na pinadala. Okay, anong ginawa nila? Binugbog, pinatay, at pinagbato. Okay. Meron kayong naalala na ito'y nangyari na sa mga prophets na pinadala? Okay. Ano? Stephen po. Yes. It happened to Stephen po. So, ayan, no? Sila po yung masasakit yung magsalita sila, okay? Of course, it happened to Yahushua. Pero sa panahon na ito, hindi pa. Okay? So, ayan, no, mga kapatid. What have you noticed about what they did? Okay, tingnan natin yung kanilang ginagawa. Anong kanilang ginagawa ito, mga kapatid? Tatlong bagay ang kanilang specific na gagawin dito. Any answer po? Physically tortured. Okay, physical torture. Mabigat yun, di ba? Pero mas mabigat pa yung sunod.
Patayin nila. Kill. Kill them. Then meron pang mas mabigat. Ano pang mas mabigat? Itong babatuhin ang tao hanggang mamatay. So, how do you describe, mga kapatid? What have you noticed? Okay, what have you noticed? Brutal. Brutal. Oo, grabe, no? Napaka-brutal po ang kanilang gagawin dito. There is a growing intensity po of opposition. O, tinan mo naman, from beating to killing to stoning po. Okay? Give us an example. Matthew 23 verse 37. Anong ginawa nila kay Zacarias, mga kapatid? Okay? They killed Zacarias. 20 verse 37. Pakitingin daw. 20 Tama ba? verse 30. Wala may 37 walay 37 sa kuan, bro. Matthew 23. Walay 20 walay 23 bro. verse 33 lang. Okay. 23. Okay, tingnan daw yung Matthew 23. tingnan daw yung 27, baka nagkamali lang. Sa 23? Oo. Oh, Matthew 23 verse 37 ang Ay, nakalagay. Jerusalem, killing the prophets and stoning those who I sent to hear. How often I wish to gather your children together, the way a hen gathers her chickens under her wings, but you would not. Okay. So, ang nakalagay dito, no, sa 37, tama po, no? 23:37. Ang nakalagay lang po ay killing the Nabiam, no? Pero hindi nakalagay yung pangalan na Zechariah, okay? But killing the prophets, kumbaga, nakalagay diyan sa verse 37. Okay? So, it could be na other reference po yung specifically si Zacharias. Pero dito sa mga kapatid, no, dito sa Nazarene, okay, nabasa ko yan dito kung gaano kasakit yung kamatayan ni Zachariah. Siya po kasi yung high priest dito, mga kapatid. 'Di ba? Siya yung papa o tatay ni Yaokanan po, okay? Dito sa Book of the Nazarene, very painful ang kanyang kamatayan. Okay, in spite na parang nagmamakaawa siya doon sa tatlong lalaki na papatay sa kanya, hindi. They stabbed him on his back. Okay? Kahit na nandoon siya nagtago doon sa may horn doon sa altar, mga kapatid, kung saan gumagawa siya ng offering doon. Doon siya nagtago, but he was stabbed pa rin. He was stabbed on his back and he died. So, ayan, no? One example yan. And then what about sa Jeremiah 20 verse 2? Jeremiah chapter 20 po, verse 2. Anong nangyari po dyan? Can somebody also go to Jeremiah 26:21 to 23? Jeremiah, ano to, bro? Yes, 20 verse 2. Verse 2. And the pasture smote Jeremiah the prophet, and put them in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of Yahuwah. Ito lang, Okay. bro. Hanggang So wala naman nakasabi dyan, no, na beat. They beat Yeshayahu, or rather Jeremiah, no, wala nakasabi na they beat, no? But nakalagay lang dyan, put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was the house of Yahuwah. So wala nakalagay dyan na beat, but nakalagay dyan, put him in the stocks. So that's also one persecution na ginawa nila kay Jeremiah. What about sa 26:21 to 23? 26. 21 to 23. Yes.
When King Jehoiakim and all his officers and officials heard his words, the king has determined to put him to death. But Uriah heard of it and fled in fear to Egypt. Okay? King 20. Jehoiakim, however, sent Elnathan, son of Akbor, to Egypt, along with some other men. So, ano pong nangyari dyan? They brought Uriah out of Egypt and took him to King Jehoiakim, who had him struck down with a sword, Yes. and his body thrown into the burial place of the common people. Yes. So, malinaw dyan na talagang he was smote or he was smitten, he was killed, he was struck by sino ito? Si Jehoiakim. Jehoiakim. Okay? So, siya po yung hari sa panahon nito. But the prophet Uriah was killed during this time. So, ito yung kwento from the Old Testament po, mga kapatid, na makikita natin na talagang may mga persecution, kumbaga. Okay? Acts 7:52. At siyempre naman, no, kung ano yung mga ginagawa ni Saul, no, mababasa din po natin sa Book of Acts yun po. Okay? So, ayan, that being said, okay, the same mistreatment of the second group, okay, ang ginawa nila. See, mula siyang nagsugo ng ibang mga alipin na mas marami pa sa nauna, ay gayon din po ang ginawa nila sa kanila. See, nagpadala ang owner ng mas marami pa. Pero the same thing po ang ginawa ng mga servants ay itong mga farmers ito. To whom this second group belong? Mas marami sila eh. To whom kaya ito nag-belong, itong second group? Kung ang first group ay yung mga prophets from the Old Testament, sino yung second group, mga kapatid? Okay, so yung nabanggit, yung nabanggit na ninyo kanina, no? They could refer to the latter prophets in the New Testament, or like for example, John the Immerser, part po dito siya sa second group. Zachariah, kasi sa New Testament man ito, Zachariah, part po ito siya ng second group, and especially sa mga apostles, kumbaga. Di ba? Anong nangyari kay Kappa, mga kapatid? He was killed, inverted siya po, upside down po, di ba? Si James, di ba, yung unang yung Jacob na gustong magupo doon sa di ba, sa right or left, siya po yung unang martir dito. He was killed by Herod sa Book of Acts. Si James o Jacob, mga kapatid. So, ayan, no, at marami pang ibang mga persecution na nangyari din. So they did the same things to them. Kumbaga, note, there is a reversal of the expectation of this time. In their time, the owner could have sent soldiers already after the first events. But here, the same, he sent the servants. So something unusual na po ito. Kasi sa common practice ng mga landowner noon, kapag may violence na nangyari sa una, magaganti na po yun sila. Okay? Ang ipapadala na po nila ay sundalo na po. Pero anong nangyari dito? Hindi po sundalo. So that is, there's a twist po, may twist po dito sa what is commonly happening. Okay? At may mensahe po yan kung bakit ganun. Sa parable ni Yahushua, hindi po sinabi niya sundalo ang pinadala, but same servants ang pinadala, and then mas marami pa, and then the same thing ang ginawa sa mga tenants, kumbaga. So, tanong mga kapatid, what is the point here about the owner? Ano kaya yung point Brother dito? Dan, Yes, go ahead, sister. he's showing goodness and patience and gusto niyang bigyan pa ng chance to repent. Ang mga yung mga tenants na ayaw magpag-pay. Okay. So, bigyan po ng A chance to repent or yung sa nila sa baguhin yung attitude nila. okay, giving them chance to repent po. Very good.
Then, what else? Meron pa bang dagdag? So, yes, tama yung sagot mo, sister, no? It shows about the owner, referring to Abba Yahuwah, portrayed the long-suffering, covenant patience of Alua po ang pinag-usapan dito. Kung siya yung landowner, tinutukoy dito sa kwento, siya yung landowner. So, pinapakita ni Abba Yahuwah po yung kanyang patience, long-suffering. Yes. Wow, di ba nakita natin yung napaka-powerful picture po kung gaano ka mahabagin, maawain ang ating Ama. Hindi po mga angel that would kill ang pinadala niya, hindi po. Servants. Marami pang mga servants ang pinadala niya. Then ang last dito is sending and killing of the band. Okay, ang anak. Sa kauli-ulihay, sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. So, yun ang inisip ng ama. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Mga kapatid, malinaw, no? Kung gaano ka-evil po ang nasa puso ng mga magsasaka, mga farmers, tenants. On the other hand, inaasa ng ama, siyempre, they will honor, they will respect my son kasi alam nila anak ko po ito. Para lang makuha ang share. Ngunit sa evil na nasa puso't isip ng mga farmer, hindi nila naisipan yon mga kapatid na igalang nila, i-respect nila po ang anak ng ama. Hindi. Okay, 39. Kaya kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Mga kapatid, itong itinapon sa labas, saan po siya pinatay? Diba? Doon sa lugar kung saan sa labas po siya ng Jerusalem. Kumbaga. Okay? Really speaks of the coming death of Yahushua po ito mga kapatid. Diba? So, malinaw na sa isip ng mga apostoles, or rather, mga alagad niya ng mga disciples. Malinaw na po ito na pinag-usapan na ni Yahushua ang kanyang darating na kahirapan na siya ay papatayin din. Ngunit ito'y napaka-powerful picture na pinag-usapan ni Yahushua ang mga leaders, kumbaga. Okay? Na kung ano ang gagawin nila. The bond comes the authority and love of the Father. But look what had happened. Diba? Ganon din po ang ginawa nila. Pinatay. Okay? Ang anak, pinatay nila. So Yahushua is the bond of Alua, chapter 3, verse 17 po. Of Matthew. Chapter 11, verse 27, 17, verse 5. Okay? Siya din po ay pinadala ng ama. Yahushua po, pinadala ng ama. Chapter 10, verse 40. Chapter 15, verse 24. Okay? So, that being said, ang tinutukoy talaga ng anak dito ay si Yahushua. Okay? Ano yung reason ng owner? They will respect the bond. Okay? Anong ginawa ng mga farmers? The farmers did not respect because of their evil intent that prevailed po. Then, reasoning ng mga tenants kung bakit nila papatayin? Anong kanilang reasoning? Okay? Makuha nila ang mana. Ito yung anak na tagapagmana. Patayin natin siya para tayo na yung magmana sa kanyang property. You see? Anong nasa kanilang isip, mga kapatid? They're more than the issue of respect po, but ang nag-prevail yung kanilang selfishness and greed. Okay? Though they killed many already,
but evil clouding their logical thinking. Kaya hindi sila makapag-isip ng tama. Kahit marami na ang kanilang pinatay sa nakaraan, ngayon, patay na nila itong anak para magkaroon sila ng mana. So, what is really in their hearts and mind, mga kapatid? Selfishness and greediness po. Greed. Oh, yun ang nag-cloud sa kanilang mga pag-iisip sa panahon nito. Mga kapatid, first time na nangyari sa akin, dito binasa ko yung kwento dito kung paano nag-suffer si Yahushua sa harapan ni Pilate, kung gaano siya naghirap doon, mga kapatid, nung binasa ko ito sa Books of the Nazarene. For the first time, mga kapatid, na nagbasa ako na ako'y nakaiyak talaga, as in. Damang-dama ko yung kanyang physical na pain at talagang nakaiyak ako, mga kapatid. Yesterday, binasa ko yan. Sabi ko, wow, bakit for the first time akong magbasa nito? Using your reading on your name, kasi restored na po ang pangalan nito, Yahuwah and Yahushua po. So, bakit for the first time na mabasa ko ito in your restored name? Bakit for the first time ako'y nakaiyak nito? So, talaga mga kapatid, naging emotional ako when I studied this. Sabi ko, wow, grabe, no? Grabe ang evil na ginawa nila kay Yahushua. So, ayan, no? Medyo naging emotional rin ako, mga kapatid. So, result is, yes, the man is killed. Pinatay ang anak. So, there is a parallel within the intention of the leaders to kill Yahushua. Ito na yung connection doon sa mga leaders na sa harapan ni Yahushua. May parallel po sa nabasa kanila ni Sister Jeanette na nalaman ng mga leaders na sila pala ang pinag-usapan ni Yahushua. Kung basahin mo yung 45 to 46, 40 and 41, nalaman na po, naintindihan na po ng mga leaders. Because the story of the son being killed at the end is really a parallel intention of the leaders din po. Yun din ang gagawin nila kay Yahushua. Kasi nga alam naman nila na Yahushua claim na si Yahushua yung ban of Alua, di ba? Kaya they understood it as blasphemy, kumbaga. So alam na po nila yon na yun ang magiging yun ang claim po ni Yahushua. So that being said, ito yung ating mga reflection, no? The center point of history via parable. Kung ano yung nangyari sa mga prophets, they are murdered, and Yahushua, ang mga apostles, yet the apostles continue po to share in spite na alam nila na ang consequence po sa pagsunod nila mabigat, and yet they continue to share po. They continue the work of Yahushua. The new tenants, kumbaga, for the vineyard. Tayo po, mga kapatid, yung new tenants of the vineyard. Hindi po tayo naniwala, mga kapatid, doong tinatawag nila na replacement theology, kumbaga. Hindi po tayo naniwala doon na wala nang part ang Yasharal. Tayo, mga kapatid, ay may naniwala tayo na ang mga Yahudyam, yung mga Jews, at mga Gentiles na believers of Yahushua, tayo po yon with the Yahudyam na mga believers of Yahushua, at tayo mga Gentiles na believers of Yahuwah and Yahushua. Tayo naniwala, mga kapatid, na tayo po yung new tenants. Okay? So, ibig sabihin, kung tayo ang new tenants, hindi tayo katulad ng mga religious leaders sa panahon na yon. Tama po ba na nakuha ninyo ako? Hindi po tayo pareho ng mga religious leaders noon. Tayo po yung mga new tenants. Kumbaga, mga stewards po tayo ni Abba Yahuwah na dapat maging productive, maging fruitful po yung ating mga gawain para kay Abba Yahuwah po yon. Kasali po natin yung mga Yahudyam na mga believers, mga Gentile na mga believers po. We are not saying na hindi sila kabahagi dito. Yes, sino yung maniniwala at naging bahagi sa mga gawain nito? Both Gentile and both Yahudyam, we are one as new tenants po of the vineyard. And lastly, Alua demand fruitfulness. Paano po yun, mga kapatid?
live a righteous life before Abba Yahuwah. How? By obedience po. Abiding in His Word, abiding in His Torah. Yun po ang ating gagawin para tayo ay patuloy na mag-produce po ng fruitfulness. So ano kaya mga kapatid? What do you think is this message to you? Meron ba kayong mga nakuha dito na mga mensahe po? Any reaction? Can I hear feedback? Kung meron man po. What is Abba Yahuwah talking to you mga kapatid? Can I hear? Yes? Meron ba mga kapatid? Meron bang is Abba Yahuwah talking to you? Siya po ba ay nangungusap sa inyo batay dito? Brother Dan, Go ahead, Sister Cheryl. na kung yung mga Yahudyam at saka mga Gentiles ay binibigyan niya ng pagkakataon. Binibigyan pa rin niya ng pagkakataon those peoples na sinishare natin na reluctant. Opo. At siya pa rin talaga yung kikilos. And yung sinabi niya na sa John, sa Mateo 24 na magpakatibay tayo dahil tayo yung nakakaalam, nakakaintindi. We have the time, we are given the time, the chance to know Abba Yahuwah and to walk the path of truth. Yun yung gagamitin niya para makapag-share tayo, maka-harvest tayo. Yes. At yun din yung magiging dahilan para mag-suffer. Pwede. Yun din yung magiging dahilan para magkaroon tayo ng burden. At but I know and I believe na after that magiging happy tayo. Yes. At sa niya na well done. Well done, my child. Tama po. Yes. Darating ang panahon po. Dito nabasa ko rin yan mga kapatid, no? Na pagkatapos ng harvest, follows the celebration, kumbaga. So, ngayon, nasa hard work pa tayo. Nasa suffering period pa tayo. Nasa journey tayo na may suffering, may hard work, hard press tayo. Pagkatapos po ng harvest, mga kapatid, sinabi po dyan ni Yahushua, time for celebration po. So, okay lang yun na meron tayong paghihirap ngayon, may mga suffering tayo, may mga hard work tayo ngayon, kasi darating yung time na after the harvest, may celebration na rin po. Okay, anybody else would like to share inputs from the sharing po natin ngayon before I end? Okay, mga kapatid, kung ano man po yung pangungusap po ng ating Ama sa inyo, kanya-kanya po tayong journey, meron po tayong journey na pinagdaanan. So, kung ano man po yung pangungusap po ni Abba Yahuwah sa atin dito, kayo din nga manonood sa Republish kung ano man po yung pangungusap po ng ating Ama. Nawa, naging bukas po ang ating isipan. Kung ang ating Ama po ay nanawagan sa atin, sana hindi tayo maging close-minded. The best na ating isagot po ay, opo, Aba, kung ikaw ay, kung ako'y gagamitin niyo po, yes, magpagamit po tayo sa Kanya, mga kapatid. Kung ano pa yung mga dapat nating baguhin, bago nating i-adjust ang ating sarili sa ating journey ngayon, batay sa ating mga napag-usapan.
So that being said, I would say Yahuwah Barak, mga kapatid, and all his team, and praises to Abba Yahuwah.